Ay nako, panibagong araw na naman. May drone attack na naman ang Ukraine sa oil refinery sa loob ng Russian Federation. Nagiging madalas na, nasira na naman ng mga drone ng Ukraine ang oil refinery. Mahahabang pila ng sasakyan niyan para sa gas ay nabubuo sa Crimea, Belgorod, Krasnodar Krai at iba pang lugar sa Russia. At ang tinuturing na energy superpower ng mundo ay nakakahiya pang nahihirapan na mapanatiling may daloy ng gas sa mga gasolinahan ng kanilang bansa. Hindi ito ang inaasahan ni Pangulong Vladimir Putin nang aprubahan niya ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 2022. Inasahan na matatapos agad ang digmaan sa mabilis na pagsuko ng Ukraine at pagbalik ng gobyernong kakampi ng Moscow. 4 na taon na, lubog pa rin ang bansa ni Putin sa madugong digmaan sa silangang Ukraine. At isa pang mas mapanirang at matagalang ganting digmaan, lalo na sa mga pasilidad ng enerhiya ng bawat panig. Sa Rusya, tumitindi ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery. At maraming kanluraning analista ang naniniwalang unti-unting bumabagsak ang bansa. Narito ang malapitang pagtingin sa pinsalang idinulot ng Ukraine. Paano tumutugon ang Rusya at ano ang ibig sabihin nito sa resulta ng labanan. Simula Agosto, tinarget ng Ukraine ang hindi bababa sa 16 sa 38 oil refinery ng Rusya na may mahigit 20 pag-atake. Ang pinakahuling matagumpay na tinamaan ay ang Ryazan Oil Refinery noong Oktubre 23. Ang planta na nagsusupply ng gasolina sa Moscow Oblast ay ika-4 na pinakamalaking oil refinery sa Rusya. Nagproseso ito ng 100 at 31 milyong tonelada ng langis noong 2000 at 24 at kumakatawan sa 5% ng kabuuang kapasidad ng refinery ng Rusya. Ayon sa mga pagtataya ng Rusya, pangatlo na ito ngayong 2000 at 25 matapos ang pag-atake. Sumiklab ang sunog sa planta matapos ang crude distillation unit, 4 primary processing unit na may kapasidad na 4 milyong tonelada kada taon o 80,000 bariles bawat araw. Dahil sa matinding pinsala, isinara ang refinery kaya tumigil ang operasyon ng ilang kalapit na unit gaya ng reformer, vacuum, gas, langis, hydrotreater, at catalytic cracker. Kagabi, tinamaan ng drone attack ng Ukranya ang Dagnontech Oil Refinery sa Makhachkala, Dagestan, na lampas 850 milya mula sa Ryazan attack. Isang source mula sa intelihensya ng militar ng Ukranya ang nagsabi sa Kiev Independent na nasira ang pangunahing unit ng pagpoproseso ng langis ng AVT at nagkaroon ng malaking sunog. Mas maliit ang refinery na may kapasidad na 1 milyong tonelada kada taon. Gayunpaman, mahalagang bahagi pa rin ito ng energy chain ng Rusya sa timog na sumusuporta sa logistika ng militar sa Caucasus at Caspian Fleet. Ang refinery, na dating pag-aari ng pamilya ni Magmomed Sultan Magmomedov, ang kontrobersyal na dating kalihim ng estado ng Dagestan, ay inilipat sa estado noong Agosto matapos matuklasan ang malawakang pandaraya at korupsyon. Ilang gabi bago nito, noong Oktubre, 19 doble ang problema para sa mga oil refinery ng Rusya. Hindi bababa sa isang Ukrainian drone ang tumama sa Novokuibishevsk Oil Refinery sa Samara Oblast, pangalawang beses sa ilang linggo. Dahil sa pag-atake, nasunog at nasira ang AVT, 11 crude processing unit, isang malaking tangke ng gasolina, at isang electrical transformer. Dahil dito, itinigil ang operasyon ng 2 pangunahing unit ng oil refining sa planta. Ang unang AVT-11 ay may kapasidad na 18,900 tonelada bawat araw, habang ang pangalawang AVT-9 ay may kapasidad na 4,000 at 700 tonelada bawat araw. Sabi ng mga pinagkukunan, hindi pa gagana ang planta bago mag-Nobyembre. Sa parehong gabi, sa kanlurang bahagi rin ng Rusya, tinamaan ng isang pag-atake ng drone ng Ukranya ang planta ng pagpoproseso ng gas sa Orenburg na matatagpuan sa baryo ng Kolodnia Kiluchi sa Orenburg. Sabi ng Reuters, ito ang pinakamalaking gas chemical complex sa mundo na kayang magproseso ng 300 at 75 bilyong kubikometro ng gas bawat taon. Ang lugar ng Orenburg ay naging target din ng Ukranya ilang linggo bago ito nang tamaan ng drone ang Orsnev, ang Orgsintes Oil Refinery na may makapal na itim na usok na umaangat mula sa planta. Isa ito sa pinakamalaking refinery sa Russia na kayang magproseso ng 66 milyong tonelada kada taon.
Tinatayang 30 uri ng produktong petrolyo tulad ng gasolina, diesel, jet fuel, bitumen, at fuel oil ang ginagawa sa planta. Noong Oktubre 12, nasunog ang isa sa pangunahing oil refinery ng Republika ng Bashkortostan. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng isang Ukrainian na drone ang isa sa malalaking Bashnev refinery sa lungsod ng Ufa. Ang Bashnev conglomerate ang may-ari at nagpapatakbo ng 3 pangunahing oil refinery sa Ufa: Bashnev Ufa-Nevdiakim, Bashnev Novoil at Bashnev UNPZ. Sama-sama, bumubuo sila ng isa sa pinakamalalaking oil refining complex sa Rusya na may kapasidad na halos 500,000 bariles bawat araw. Batay sa ulat, nasira ng pag-atake ang AVT, 5 unit pangunahing unit ng oil refining na mahalaga sa produksyon. Mula noong simula ng Oktubre, tinarget din ng mga drone ng Ukranya ang Antipinsky Refinery sa Tyumen, Slavnet Yanos sa Yaroslavl, Rosnef's Tuapse Refinery, at ang Kinev Refinery sa rehiyon ng Leningrad. Dahil sa sunog sa Kinev, isinara ang pangunahing unit na may 40% ng kapasidad ng pagpoproseso nito. Hindi pa kasama rito ang malaking pag-atake sa Feodosia Oil Terminal sa Crimea noong Oktubre 13, kung saan tinamaan ng long-range drone ang hindi bababa sa 5 storage tank. Nagresulta ang pag-atake sa malaking sunog na nakita pa sa satellite makalipas ang 2 araw. Ang mga pag-atake noong Oktubre ay pagpapatuloy ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia mula Agosto, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa ekonomiya ng Russia. Ayon kay Dr. Richard Connolly, ang summer offensive ng Ukraine na tinatawag na kinetic sanctions ay mas naging mapaminsala kaysa sa kampanya nito laban sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia noong 2024 dahil mismo sa tiempo ng kampanya. Espesyalisita si Dr. Connolly sa ekonomiya ng Russia, partikular sa industriya, enerhiya at depensa. Associate Fellow siya sa Royal United Services Institute sa London at Dating Adjunct Senior Fellow sa Center for New American Security. Nagsulat siya ng mga librong Ang Tugon ng Russia sa Mga Sanksyon, 2018, at Ang Ekonomiya ng Russia, isang napakaikling panimula, 2020, tungkol sa ekonomiya at military-industrial complex ng Russia. Sa panayam kay Matt Williams sa Willie OAM YouTube channel, sinabi ni Dr. Connolly na ang mga strike noong 2024 ay nangyari sa dulo ng taglamig at simula ng tagsibol, habang ang mga strike sa 2025 ay nakatuon sa tag-init, panahong mataas ang demand sa gasolina, gaya sa ibang bansa. Dahil sa panahon sa Rusya, nagbibiyahe ang mga tao para sa bakasyon sa tag-init at abala ang mga magsasaka sa pag-aani. Karaniwan ng kapos ang supply ng gasolina sa ganitong panahon ng taon, kaya anumang dagdag na pressure sa supply ay mabilis na mauuwi sa sakuna. Ang pagtaas ng pressure sa supply ng gasolina ay dulot ng mga pag-atake ng Ukraine. Bago pa ang mga pag-atake noong Oktubre, bumaba na sa 486 na milyong bariles kada araw ang produksyon ng pagre-refine ng Russia, 10% mas mababa kaysa Hulyo at pinakamababa sa 5 taon. Ayon sa Rosstat, tumaas ng 258% ang presyo ng gasolina sa tingian noong Setyembre, pinakamataas mula 2018, tumaas ng 1,200 at 73% ang mga presyo sa loob ng isang taon, na siyang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 14 na taon. Ayon sa investigasyon ng British Broadcasting Corporation, hindi bababa sa 57 rehiyon sa Rusya ang naranasan ng pagkaantala sa supply ng gasolina dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery mula Agosto. Pero karamihan ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Mga ulat mula sa Reuters, Bloomberg at Ayon sa P Global Commodity Insights, hindi bababa sa 10 negosyo kabilang na ang mga nakatuon sa pag-export, ang bahagya o tuluyang nagsara noong Agosto at Setyembre. Ayon kay Sergey Vakulenko, isang senior researcher sa Carnegie Berlin Center para sa Russian at Eurasian Studies, mula noong rurok ng Hulyo hanggang unang bahagi ng Oktubre, bumaba ng humigit kumulang 10% ang produktibidad ng mga refinery ng Russia. Ngayong linggo, 2 beses na inangkin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pinsala, ibig sabihin nabawasan ng 20% ang kapasidad ng Moscow sa pagre-refine ng langis dahil sa long-range strike ng Ukraine sa mga refinery sa Russia.
Maaaring pinalalaki niya ang kwento. O baka ang mga pag-atake ng Ukraine noong Oktubre ay talagang nagdoble ng pinsala. Alinman sa dalawa, ang pagkawala ng refining output ay magdudulot ng kaguluhan sa gasolinahan para sa marami sa mga karaniwang Ruso. Hindi gaanong apektado ng problema sa supply ng gasolina ang militar ng Rusya sa parehong antas. Halos eksklusibong diesel ang ginagamit ng mga sasakyan ng militar. Samantalang ang mga pag-atake sa mga refinery ay pangunahing nakakaapekto sa gasolina. Ang kakulangan ng gasolina sa mga gasolinahan ay labis na nagpapahirap sa mga karaniwang Ruso at negosyo sa Rusya na maaring mas maramdaman ni Putin. Ang kakulangan at pagtaas ng presyo ng gasolina ay nagdudulot ng hindi kasiyahan sa mga tao at ang populasyon na direktang nakararamdam ng epekto ng digmaan ni Putin sa Ukraine ay malamang na hindi na ganoon kalaki ang suporta dito kumpara sa dati. Sinabi ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, na nagkakaisa ang mga Ruso sa likod ni Pangulong Putin at handang tiisin ang anumang hirap. Ngunit ang pagkaantala sa supply ng gasolina at ang mataas na presyo nito ay maaring mabilis na magpabago sa lahat ng iyon. Noong Enero 2022, nagkaroon ng pag-aaklas sa Kazakhstan dahil sa pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas na nauwi sa kaguluhan sa bansa. Malawakang protesta, pandarambong at pagsunog ng mga gusali ng gobyerno ang nag-udyok sa panawagan ng tulong na nagdala ng tropang Ruso para ibalik ang kaayusan. Si Nursultan Nazarbayev na namuno sa Kazakhstan ng 3 dekada mula pagbagsak ng Soviet Union ay nagbitiw matapos ang kaguluhan. Alam ni Putin ang posibilidad ng kaguluhan sa Russia dahil sa parehong dahilan, kaya nagmamadali siyang gumawa ng paraan para mapatatag ang sitwasyon. Unang ginawa ng mga Ruso ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina at diesel para matiyak na sapat ang supply ng gasolina sa bansa. Nagsimula ang pagbabawal noong Setyembre 2023 para pigilan ang pagtaas ng presyo sa anihan at harapin ang ulat ng kakulangan ng gasolina sa timog ng bansa. Ayon kay Deputy Prime Minister Alexander Novak, handa ang gobyerno sa matinding hakbang para pigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa inflasyon at pagmahal ng langis sa pandaigdigang merkado. Medyo bumaba na ang presyo ng langis mula noon, pero nananatili pa rin ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina. Ang pinakabagong pagpapalawig, inihayag ni Deputy Prime Minister Alexander Novak noong Setyembre 2025 ay sumasaklaw sa lahat ng exporter at producer para patatagin ang lokal na merkado sa gitna ng tuloy-tuloy na abala mula sa mga pag-atake ng Ukrainyano. Sabi ni Connolly, ang export ban ay hindi masyadong nakakabawas sa pondo ng digmaan ng Russia gaya ng akala ng iba. Sabi niya, pinapataas ng Russia ang produksyon ng krudo para mapunan ang nawalang kita sa export. Hindi pinong gasolina, depende sa presyo ng langis. Maaari pa itong mas maging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, kahit na ang mga dating nakalaan para sa export na gasolina na ngayon ay ginagamit na sa loob ng bansa, hindi pa rin nito tunay na nalutas ang problema sa kakulangan ng gasolina. Kung nagawa na ito, hindi na sana napilitan ang Russia na dagdagan ang pag-aangkat ng gasolina. Ang Russia, na itinuturing na superpower sa langis at gasolina sa buong mundo, ay ngayon ay nag-aangkat na ng gasolina para subukang kontrolin ang mabilis na lumalalang problema nito. Ang unang inangkat na gasolina ay galing sa pangunahing kaalyado ng Russia, ang Belarus. Sa totoo lang, karaniwan namang nag-aangkat ang Russia ng kaunting dami ng gasolina mula sa Belarus, na halos lahat ay mula rin sa krudong langis ng Russia na pinino doon. Napilitan din ang Russia na dagdagan ang pag-aangkat ng gasolina mula sa Belarus noong nakaraang taon para matugunan ang kakulangan. Pero hindi kasing laki ng sukat ng pag-aangkat na ginagawa nila ngayon. Ang pag-export ng gasolina mula Belarus papuntang Russia, gamit ang tren ay tumaas ng 4 na beses buwan-buwan noong Setyembre. Umabot sa 49,000 metriko tonelada o 14,500 bariles kada araw. Tumaas ng halos 1% noong nakaraang buwan ang pag-export ng gasolina mula Belarus sa mga pantalan ng Russia na umabot sa 140,000 tonelada. Maaaring pinupunan nito ang kakulangan mula sa pagbabawal ng pag-export ng gasolina ng Russia. Ang Naftan at Muzir oil refineries sa Belarus ay may kapasidad na 200 at 40,000 bariles kada araw, ngunit kadalasan ay 100 at 80,000 lang ang napoproseso. Para mailagay sa perspektibo,
Ang Russia ay gumagamit ng 38 milyong bariles ng langis kada araw sa iba't ibang anyo. Krudo, gasolina, diesel, at CBE. Sa bilang na yan, noong 2023, mga 69,000 bariles bawat araw ang gasolina. Kaya ang padala noong Setyembre ay halos 2% lang ng araw-araw na kailangan ng Russia. Ipinapakita ng mga mahabang pila at walang laman na gasolina sa Russia ang laki ng epekto nito. Ang Belarus ay kumokonsumo ng 24,000 bariles kada araw. Kaya maari itong mag-export ng hanggang 150,000 bariles araw-araw. Noong unang Oktubre, tinaya ng Russian Financial Gazette Komissant na 40,000 tonelada ang kakulangan ng gasolina sa Russia mula sa karaniwang buwan ng supply na 1,000,000 tonelada o 20%. Ang pag-aangkat ng 150,000 bariles kada araw mula Belarus ay sapat para maibsan ang kakulangan. Ngunit malalaking katanungan pa rin ang nananatili kung posible ba talaga ito sa aspeto ng lohistika. Gaano katagal bago maisakatuparan? At kung gaano katagal magiging sustainable ang mga hakbang na ito. Iyan ang dahilan kung bakit ang Rusya ay kumikilos din ng ilang hindi pa nagagawang hakbang upang mag-angkat ng gasolina mula sa ibang bansa. Bago ang digmaan, maliban sa kaunting gasoline mula Belarus, halos walang inaangkat na gasolina ang Rusya mula sa ibang bansa. Bakit pa ito gagawin? Nag-e-export naman sila ng maraming container ship ng gasolina. Iba na ang sitwasyon ngayon. Noong unang bahagi ng Oktubre, iminungkahi ni Novak na gawing zero ang import customs duties na 5% sa inaangkat na gasolina mula China, South Korea at Singapore. Ang pag-aangkat ay papayagan lang sa piling checkpoint sa Russian Far East at tanging mga autorisadong organisasyon gaya ng Rosneft, NNK Joint Stock Company at Promsy Import ang pwedeng mag-supply ng gasolina. Iminungkahi niyang payagan ang paggamit ng monomethyl aniline na additive para tumaas ang octane ng gasolina. Sa produksyon sa loob ng 6 na buwan, binigyang diin niya na sa mga hakbang na ito, pwedeng madagdagan ang lokal na merkado ng 300 at 50,000 tonelada ng gasolina at 10,000 tonelada ng diesel kada buwan. Naniniwala siyang ang pagdagdag ng monomethyl aniline sa mababang octane na gasolina para gawing class 5 ay magdadagdag ng 50,000 tonelada ng available na gasolina. Gayunpaman, ito ay isang kontrobersyal na hakbang. Ipinagbawal na sa Rusya ang monomethyl aniline additive mula 2016 para matugunan ang European Environmental Emission Standards. Hindi ito kabilang sa pinakamalinis na gasolina. Habang lumalayo ang European Union sa mga hydrocarbon ng Rusya, nawawala ang halaga para sa Rusya ng pagsunod sa regulasyon ng European Union. Malinaw na ang kakulangan ng gasolina sa Rusya ay nagtulak sa kanila na gumamit ng alternatibong hakbang. Ngunit nagpapakita ito ng kawalan ng tiwala sa industriya ng bansa at ng paggamit ng merkado para itago ang estratehikong kakulangan. Lalo na kung iyon ang mga senyales na gusto mong makita. Iginiit ng Euromaidan na kinuha ng Estado ng Rusya ang kumpanya ng Enerhiya Obolkom at Enigo mula sa dalawang oligarko at inilagay ito sa kontrol ng Estado. Sabi nila, patunay ito ng desperadong hakbang ng pamahalaan ng Rusya dahil sa humihinang kapasidad ng pagpipino. Totoo, marami ang nagbabanggit ng pila at pag-angkat ng gasolina bilang palatandaan ng nalalapit na pagbagsak ng Rusya. Si Dr. Connolly at iba pa ay nagbababala na huwag pag-agad bigyan ng labis na kahulugan. Totoo, ilang beses nang umabot sa record ang presyo ng gasolina ngayong tag-init. Ang karaniwang presyo ng gasolina sa mga gasolinahan sa buong bansa ay tumaas ng 800 at 36% mula Enero hanggang Setyembre 2000 at 25. Mahigit doble ito ng inflation rate para sa parehong panahon na 400 at 16% ayon sa opisyal na datos ng Rosstat. Noong unang bahagi ng Oktubre, 9 na linggo nang mas mataas ang presyo ng gasolina sa tingian kaysa inflation. Gayunpaman, tumaas lang ito ng halos 10% ngayong taon. Mas mababa ito kaysa inflation sa Ukraine. At hindi ito magpapagalit sa mga tao. Malinaw na nagdudulot ng malalaking abala ang Ukraine sa ilang rehiyon. Pero kadalasan ay sa mga malalayong bahagi ng napakalaking lupain na ito. Halimbawa, ang malayong silangan, Crimea at Donetsk.
Ayon sa maraming YouTube video ng mga biyahero, hindi ramdam ang hirap sa Moscow, St. Petersburg, Kazan, at iba pang pangunahing lungsod. Ito ang mga sentrong layong magdulot ng kaguluhan sa Ukraine para mapilit si Putin makipagnegosasyon sa hindi kanais-nais na kondisyon para sa Russia. Ang layunin ng mga pag-atake, sabi ni Dr. Connolly, ang problema ng Ukraine ay hindi pa sapat o madalas ang lakas ng kanilang pag-atake sa mga refinery ng Russia para magdulot ng malaking problema. Isa sa dahilan ay ang layo ng nililipad ng mga drone para marating ang karamihan sa refinery ng Russia. Dahil sa layo, limitado lang sa ilang daang libra ang warhead na kayang dalhin ng mga drone. At hindi iyon sapat para tuluyang mapinsala ang mga refinery ng Russia. Lalo na kung isang beses lang sa isang buwan o mas kaunti ang pag-atake sa bawat refinery. Nagbabala siya na ang mga oil refinery ay dinisenyo upang limitahan ang pinsala ng pagsabog, tulad ng paghahati ng storage facility. Sila naman ay humaharap sa pinakamadaling magliyab ng mga materyales. Sa totoo lang, karaniwan din silang napakalaki at malalawak na mga pasilidad. Ibig sabihin, kahit drone strike na may 300,000 warhead, magdudulot ito ng malaking sunog at pansamantalang tigil operasyon. Bihirang matigil ang buong produksyon sa malaking refinery at kadalasan mabilis ang pagkukumpuni. Kinumpirma ni Bakulenko ng Carnegie Russia Eurasia Center na karamihan sa mga refinery ay muling nag-operate halos buo sa loob ng 1 o 2 linggo matapos tamaan. Napansin din na naglagay ang Russia ng lambat at ibang proteksyon kontra drone sa mga refinery nila. Kamakailan, nagpasa ang Russia ng batas na nagpapahintulot sa pagmomobilisa ng mga veterano ng digmaan para protektahan ang mga refinery. Bagaman hindi tuwirang binanggit kung gaano kalaki ang problema ng drone attacks ng Ukraine, base sa kilos ng Ukraine, inaasahang makakatulong ang hakbang na ito para mabawasan ang epekto ng mga pag-atake. Binigyang diin ni Connolly na hindi tuluyang nasira ng Russia ang energy grid ng Ukraine kahit sa mas matinding pambobomba. Kaya nagbabala siya na mag-ingat. Kung hindi kayang sirain ng Russia ang energy system ng Ukraine gamit ang mas malaking arsenal, hindi rin makatuwirang asahan na kayang mas sirain ng Ukraine ang mas malawak na oil refining industry ng Russia. Ayon sa kanya, sa mas mahina ang apoy. Dito papasok ang long-range missile na gustong makuha ni Zelensky, na posibleng magbago ng sitwasyon ngayon. Ngayon, hindi pinalampas ng Russia ang mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang refinery nitong mga buwan dahil sa tuloy na pambobomba ng Russia sa mga pasilidad ng kuryente at gas ng Ukraine. Nagkaroon ng mga emergency blackout sa halos buong bansa. Mas malala pa, naantala ang simula ng pagpainit at dumarami ang mga opisyal na nagbababala sa paparating na mahirap na taglamig. Ang katotohanan ay ang makinarya ng digmaan ng Russia ay nababasag na sa ilalim ng matinding presyon. Ang walang humpay na pag-atake ng Ukraine ay naglantad sa malalalim na kahinaan ng Kremlin. Hindi lang sa labanan, kundi pati sa bansa na may kakulangan sa gasolina, hirap sa ekonomiya, at hindi pagkakasiya ng publiko. Mabilis nang nawawala ang kunwaring kontrol na ipinapakita ni Putin. Panoorin ang video tungkol sa desperasyon ni Putin at kung paano natamaan ng Russian first-person view drone ang sarili nilang tropa. Ang pagsuko ng mga sundalo ay isang nakakagulat na palatandaan kung gaano nakabasag at nadedemoralisa ang militar ng Russia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para mauna kang makaalam ng mga bagong balita at kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine.